Mga kapuso, kung inyo pong matatandaan kamakailan lamang, meron kaming binalita sa inyo na isang gumraduate po ng valedictorian sa high school sa Payatas. At siya po ay kamakailan din pumasa sa entrance examination ng Universidad sa Pilipinas, pero wala po siya o kulang po siya ng pangmatrikula. Ang magandang balita, mga kapuso, marami po ngayon nag-aalok ng tulong sa kanya. At narito ang pagtutok ni Jung Veneracion. Hirap sa buhay ang pamilya Cordero kahit pa may maliit silang negosyo. Kaya si Annabel problemado kung paano magkukolehiyo. Nang mapanood ang kwento ni Annabel sa 24 oras, bumuhos ang tulong para makapag-aral ang bata. Ang bilis ng panalangin niya. Dumating agad, sabi ko nga, mami. Valedictorian ng kanilang batch, pasado si Annabel sa kursong Statistics sa UP Diliman. Marami man ang gustong mag-sponsor sa kanya ngayon. Sana raw malagay siya sa bracket E ng Socialized Tuition and Financial Assistance Program ng UP. Kung hindi, obligado siyang magbayad ng 1,000 piso kada unit o tinatayang 18,000 piso kada semestre. Sa pag-aaral ng Philippine Collegian, ang opisyal na student publication ng UP Diliman, kumonte ang mga nabibigyan ng discounted na tuition mula nang ipatupad ang bagong bracketing scheme sa UP noong 2007. Dumami rin daw ang mga kumuha ng student loan para makapag-enroll. Matagal na itong na-implement. So, over the years, tumataas naman yung income ng isang household. So, hindi naman na-adjust yung mga income brackets na yon. So, naapektuhan talaga yung bracketing system. Meron naman daw 1,000 scholarship sa UP. Yun nga lang, wala pang 100 ng scholarship grants para sa mga freshmen. Ang Kolehiyo de San Juan de Letran nag-alok din ng scholarship kay Annabel kung makakapasa ito sa pagsusulit. 30 ang hinahanap nilang bagong scholar para sa mga kursong accountancy, psychology, education at engineering. At this time, we have around 50. All of these are housed in our dormitory. As I said, they are given 3 meals, but we don't give them cash. Of course, the school is willing to shed out some income in order to help these deserving students. Sa mga tulad ni Annabel na mataas ang grado at talagang pursigido, may iba pang pwedeng malapitan. Ang Commission on Higher Education handa naman daw tumulong sa pagbabayad ng matrikula sa pamamagitan ng scholarships at grant. At meron pa rin programang Study Now, Pay Later. Last year, meron tayong 53 million ata nakalat dyan. This year, around 73 million. So, ang number of beneficiaries niyan nationwide, between 3,000 to 4,000. Pero kung hindi papalarin, huwag mag-alala. Sa SSS, pwede na rin kumuha ng education loan sa halagang 7,500 pesos o 15,000 pesos kada semestre, depende sa kurso. At pwede itong bayaran sa loob ng ilang taon matapos ang graduation. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.